naman, panuorin natin ang ating special feature, isang ASEAN update tungkol sa mga classrooms na tinatayo ngayon ng mga non-profitable organizations. Panuorin natin ito. Ipinagdiwang ng Aboitiz Foundation, isang non-profit organization, ang kanilang ika-25 anibersaryo sa pamamagitan ng pagbibigay ng classroom sa buong bansa. Diniluan ito ng presidential sister na si Pinky Aquino Abellada na siya ring chairperson ng AGAP at katuwang ng foundation sa mga proyekto nito. Ganyan din ang cabinet secretary ng Kagawaran ng Edukasyon na si Brother Armin Luistro. Ang foundation ay nagsimula noong 1988 na ang pangunahing layunin ay mapaangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Basically, the foundation focuses on 4 major areas: education, which is the largest because we feel it's the most important. We have programs in microfinance. We have programs in the environment, for example. The foundation wants to continue focusing on the 4 major areas, and education, like I said, is very close to our hearts because we feel it's probably one of the most important things for our future. Ang AGAP na pinamumunuan ng presidential sister na si Pinky Aquino Abellada ay naglalayong makapagtayo ng 1,000 classrooms sa 2016 na sa kasalukuyan ay meron nang naitatayong 601 classrooms. We started libraries lang but it became classrooms. So our goal is to give the 5-year-old child a fighting chance at escaping poverty if education is key. Sa mga darating na taon ay naglalayon ang foundation ng magtaguyod ng isang elementary science school na masisilbing building block para sa mga tutungtong sa high school. Isa rin sa mga plano nilang pagtibayin ay ang technical vocational courses upang mas matulungan ang mga estudyanteng hindi kayang makapag-aral ng kolehiyo. We will be working with the Department of Education to develop that because many of our high school graduates don't go to college. So hopefully with this technical on the K+12, you teach some other skills so they can find employment. So they may not go to college, but they're expert welders. So they could be employed in, for example, overseas, or they could be employed here locally. These are different skills that the young students will have obtained in these schools that they can use, later on in life if they don't go to college. Naniniwala ang mga tagapagtaguyod ng proyektong ito na darating ang panahon na wala ng mga estudyante ang mag-aaral sa ilalim ng puno, sa labas ng bakuran, sa mga kubong butas ng bubong, at wala nang uupo sa malamig na sahig para matuto sa eskwela.